beloved Boss Mike Cervera. Sila yung mga kulelat. Yung South Korea, kulelat yan sa atin nun. Tayo ang nag-export ng bigas dyan. Pero bakit lahat sila bumangon na, tayo bumabagsak pampailalim? Ganito kabobo ito. Tayo, tinalakay na natin yan. Siguro nakinig sa akin to. Nakakuha mga kababayan ng idea. Di ba mga kababayan ko? Ano sinasabi ko lagi? Ang Pilipinas nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay mas mayaman tayo sa South Korea. Argo, alam mo yan. Ako ang laging may bukang bibig niyan. Nung panahon ni Apo Lakay, mayaman tayo sa South Korea. Ngayon, nagtaka pa ang tanga. Ang tanga rin nito ni Banat Bay. Nagtataka pa siya. Putang ina. Sumunod ba naman si Digong Walang nagawa Bakit kanyo? Kasi ganito yan mga kababayan. Ako magiging parehas ako sa inyo. Kasi nung panahon ni Pinoy, maganda na ang takbo. Aminin natin yon. Maganda na ang takbo Ang ginawa ni Duterte, pinopaganda ang administrasyon ni Pinoy, gumawa ng mga eksena, tanimbala, na ibinintang sa administrasyon ni Pinoy noon na kapabayaan daw. Pero ang katotohanan, lumalabas, gawa-gawa lang ng mga Duterte yon. Style nila yon. Parang si Pulong, parang si Baste. Anong ginawa niya? Yung DNR, di ba ginawa niya ng propaganda yun, tinambakan ng basura sa harapan? Style nila yan. So, siniraan na siniraan. Pero, mga kababayan, aminin natin, nung panahon ni Pinoy, maganda ang takbo ng ekonomiya. Nung pumalit na si Digong, ang dapat na gawin niya ay ituloy-tuloy niya yon, itutuloy-tuloy niya para lumago tayo, para maging okay yung gobyerno at maging gumaang ang buhay ng tao. Hindi ho niya ginawa yun. Kung hindi yung dapat na gagawin ni Pinoy na pangungurakot, dinoble pa niya mga kababayan. Ayan planted lahat, sabi rito. Dinoble niya yung pagnanakaw, Joshua Estrada, Jobro. Ano nangyari? Bumagsak ang Pilipinas nung panahon ni Digong. Alam ng mga negosyante yan. Alam ng negosyante yan. Mga negosyante, alam nila yan. Alam nyo ngayon kung sino mga nagre-reklamo ngayon na maririnig nyo sa panahon ni Pangulong Bongbong? Hindi naman yung negosyanteng mga katulad nila, nila Ayala, Henry C., mga ganyan, mga si-siblings, itong mga Gokong Wei, itong mga ang, hindi ho. Ang mga nagre-reklamong mga negosyante, tandaan nyo to ang mga nagre-reklamo na mga negosyante ngayon, yung pong mga negosyante na mga kontraktor. Sila po yung mga maiingay ngayon. Bakit? Kasi nabago ang sistema, kumonti na yung kita, hindi na nila masistema ngayon yung mga proyekto ng gobyerno. Kaya yung mga matatanong mo, yung mga may mga kinalaman sa construction, ganyan, yung mga may kinalaman sa pagbuo ng mga building, paglalatag ng mga kalsada, pagpapatayo ng tulay, sila yung may mga reklamo ngayon. Yung mga negosyante na may mga may-ari ng pabrika, kami nga kami nga nasa beauty industry May reklamo kami? Wala. Bakit? Maayos. Maayos mga kababayan.
Hindi katulad nung panahon ni Digong. Nakuha nyo, di sana isa ko ngayon dito sa nagsasalita na putang inang gobyerno ito. Bakit ganito nangyayari? Bakit ganyan nangyayari? Hindi nga ganun nga ni. Kundi ang nangyari ngayon, mga kababayan, malayo na ho. Hindi ho katulad nung panahon ni Digong na umiiyak lahat ang mga negosyante. First quarter pa lang ng unang taon na termino ni Digong, ang mga negosyante nahirapan na. Putang ina. Huwag niyong iskakatwiran yung pandemic, Hindi ho. Wala pang pandemic, mga kababayan. Humirap talaga. Ang laki ng mga nabawas sa kita ng mga negosyante. Diba? Yan yun. Ngayon, eto na ngayon si Banat Bay, bumabanat. Nababanggit yung Korea daw. Tanga ka pala. Naging presidente na yung idol mo si Digong. Walang ginawa kundi magpayaman lang Walang naiambag, mga kababayan, sa gobyernong ito ngayon. Sa Pilipinas at sa gobyerno niya noon. Ngayon, nag-uumpisa, naging back to zero tayo. Ito, sabihin ko sa inyo. Naging back to zero, mayaman ka ba noong panahon na ng boss, apo mo? Tanga, baby pa lang ako noon. Siyempre kung malaki na ako, mayaman na ako noon. Yan ang mali. Kayo, mga bobo kayo, mga DDS, hindi kayo nag-iisip. Noong panahon na yan, baby pa ako Ano gagawin ko noon? Maglalaro ako ng shato. Ganyan kasi kayo mag-isip, mga bobo, mga tanga nyo. Wala ka mang kayamanan nun, magaang ang buhay dahil nakasuporta ang gobyerno. Tama, mali? Mahirap man ang buhay ng mga marami noon, pero hindi gutom. Tama, mali? Bakit? Dahil may gobyernong nakaalalay sa atin noon. Tanga-tanga, di ba? Ang bubobo. Mayaman ka ba nung panahon ni Apo Lakay? Bobo! Sanggol ako noon, Naglalaro ako ng baybahayan. Huwag nyo ngang iaabante yung mga kabubuhan nyo rito. Diba? Kung mahirap ka nun, kasalanan mo yun. Baka tamad ka o tamad yung mga ninuno mo. O ikaw mismo tamad ka. Pero nung panahon na yon, ramdam namin yung alin. Yung mga alalay ng gobyerno. Hindi ka magugutom. Mula sa center hanggang eskwelahan. Sige nga, nung panahon ni Digong, may Nutriban ka ba? Nung panahon ni Digong, may CSM ka ba? May Klim ka ba na gatas? Kumpleto yung nutrisyon ng kabataan. Kaya kami may utak. Kayo kasi, anong kinakain nyo nung panahon ni Digong? Kropek at droga. Mga putangina nyo. Tatanga nyo. At tulad nito, tatanga-tanga. Di ba? Di ba mga kababayan? Ikukumpara pa yung South Korea. Putang ina, naging presidente na si Digong, walang nagawa. Ano pinagmamalaki ninyo? Yung Manila Bay na ginawang Dolomite Beach? Tanungin ko nga kayo, ganun ba ang tamang pag-iisip? Mayroon ka lang mapakita? Kumikita ba yon? Nag-generate ba ng kita yon? Hindi. Lalong pinagkakagastusan ngayon kasi para i-maintain. Nakita nyo mga kababayan? Pero eto, nakita nyo ba to? Pasig River Esplanade, one of the newest chill spots in Manila where you can walk, relax, and eat your way through a whole lineup of street food. Sino may project niyan? Project ni Pangulong Bongbong at sa inisyatibo ng ating magandang First Lady, Lisa Araneta Marcos. Ano ginawa rito? Pinagandang esplanade. Ano pa? Nagkaroon ng hanap buhay ang maraming tao. Ano sa palagay nyo? Sino ang tama? Yung gumawa ng proyekto na walang pakinabang? Yung walang mga trabaho ang tao? Yung hindi nag-generate ng kita? O etong esplanade na mala Europa
pero maraming may mga negosyo, may trabaho, may kita ang gobyerno. Mga bobo! Tingnan nyo. Tapos kakampihan yung gumawa ng, ano yan? Dolomite Beach? Ay, Dolomite Beach, hindi nagawa. Mga tanga! Kasi mga utak, munamong kayo. Hindi nyo alam kung paano yung mga dapat. Hindi lang yung maganda sa mata nyo, okay na. Hindi ganon. Kung hindi, kailangan. O ano bang pakikinabangan? Eto, makinig kayo. Ano bang pakikinabangan, Ate Joy? Kikita ba yung mga kababayan natin? Magge-generate ba ng negosyo? Magge-generate ba ng trabaho yan? Kikita ba ang gobyerno para pandagdag sa panibagong proyekto? O, ganun mag-isip. Hindi yung ang ganda ng ginawa, Dolomite Beach. Tapos nando doon, mga kababayan, puro mga Bisaya. I-interviewin din naman ng mga Bisayang vlogger. Anong masasabi mo dito sa Dolomite Beach? Putang ina! Mga kulang sa mga pag-iisip. Tanungin mo, ano gine-generate nito? Kumikita ba to? May trabaho ba dito? O ito ay ginawa nyo lang na pasyalan at tuloy-tuloy na ginagastusan ng gobyerno? Kasi hindi kayo utak negosyante. Tandaan nyo, ang gobyerno parang negosyo na dapat mag-generate ng kita para maibigay sa mga DDS na bobo na humihingi ng tulong lagi sa gobyerno. Kaya Argo, nagugutom na ako yung dagdag mo. Di ba? Nagets nyo. Yan ang sinasabi ko. Ayan tingnan nyo naman yung proyekto ng gobyerno ng bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos at sa inisyatibo ni Madam First Lady Lisa Marcos. As soon as the sun sets, Grabe, this place really comes alive. You'll tingnan nyo, mayroon pong mga nagtitinda ng kung ano-ano. Negosyo yan, hanap buhay yan. find stalls serving everything from halo-halo, corn in a cup, fresh fruit drinks, sushi, shawarma, and of course, your classic Filipino Dami, barbecue straight off the grill. Ang daming negosyo. Kumikita hindi. Natulungan natin yung mga kababayan nating magnegosyo o hindi? Tanungin ko sa iyo, sa Dolomite Beach, may ganyan? May generate ng kita? May negosyo yung mga kababayan natin? Nga. Anong nangyayari doon? Ayun. Gastos ng gastos ang gobyerno. Hindi nag-generate ng kita. Sino lugi? Sige nga, isipin nyo nga. Kung di ba naman kayo mga bobo, tanga talaga. Di ba, Argo? Sige na. Isip. Sino ngayon ang nasa tamang kaisipan? At sino ngayon ang bangag? Bangag si Digong. At kayong mga naniniwala kay Digong, mga bangag kayo. Di ba? Lamunin nyo yung buhangin doon. Tingnan nyo mga kababayan ko. Napakaganda. Napakarami ng may negosyo doon. Nagtitinda ng kung ano-ano. Kumikita sila at may ibubuhay sa pamilya nila. Sa Dolomite Beach, meron? Utang ina mga Bisaya, nandoon. Anong masasabi mo? Pipiliin mo si Bongbong Marcos o si Tatay Digong? Siyempre si Tatay Digong. Kasi mga bobo nga kayo, mga tanga nga kayo, mga mangmang, mga uto-uto kayo. Kaya mga putang ina nyo. Diba? Tama? Ayan It's a perfect spot for a night stroll, trying different snacks, and enjoying the breeze by the river. If you're looking for a new food trip destination in Manila, the Pasig River Esplanade is definitely worth checking out, especially right after sunset when the lights turn on and the whole area feels extra vibrant. Daming tao, mga kababayan, Diba? Eto tingnan nyo yung view, mga kababayan. Pasok! Ayan, mga kababayan, Mala-Europa, mga kababayan, ang datingan. Tingnan nyo naman, mga kababayan, kung gaano kaganda. Tanong ko sa inyo, pinuri ba ng mga DDS yan? Tanong ko sa inyo, pinuri ba ng mga DDS yan? Tayo mga kababayan Oo, maganda yung Dolomite Beach, pinupuri natin.
sana nag-isip ka ng mas more pa kasi ang mga Pilipino deserves better. Tama, mali. Di ba? Di ba mga kababayan? Oh, ang mga Pilipino deserves better. Hindi po pwede mga kababayan yung pwede na. Kailangan yung pwede na! Sige nga, tingnan nyo mga kababayan, yung mga project, ang ganda. Kung wala kang budget, pupunta ka pa ba sa Europa? Gagastos ka ng limpak-limpak na salapi. Di ba? Okay lang sana kung tuloy-tuloy yung ibibigay sa akin ni Ninong na regalo. Kahit na buwan-buwan akong magpunta ng Europa, okay lang. Tingnan nyo mga kababayan. Yan ganda Ganda mga kababayan, grabe. Ang ganda. Tuloy-tuloy, tanggalin natin yung music. Yan kayo na humusga mga kababayan. Ang nakasarado Ayan mula sa silid ng karilan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapalaga. Ayan May handang tumulong sa lahat. United Warriors at naglaganap. Ganda mga kababayan, di ba? Yan ang sinasabi natin na sana mag-isip ka muna bago ka magbitiw na salita. Tinatawag nilang bangag daw na gobyerno pero tignan nyo naman ang nagagawa. Pang world class mga kababayan ang mga datingan. Ang ipantatapat nila, yung ginawa daw ni Digong na Dolomite Beach. Putang ina mga kababayan ko, problema ngayon yun kung hindi nyo lang alam. Pero dito, tignan nyo naman, mala Europa, mala nasa Paris, mga kababayan, kulang na lang yung alin? Yung Eiffel Tower ang ilagay natin dyan. Para mayroon pang isang atraksyon para kompletos recados na, mga kababayan. Ganda! Tignan nyo mga kababayan natin, ang gaganda rin ng mga pumupunta. Yan ang kaibahan. Kung maganda ang proyekto, maganda ang pupunta. Pumunta kayo ng Dolomite Beach, mga kababayan, tignan nyo naman, hindi ko naman nila lahat, pero ang papangit ng mga nandya dyan. Diba? Marcelino? Ang galing, Diba? Naniniwala. Ayun na nga. Kaya, matuto tayo, gamitin ang talino, gamitin natin yung ating mga pakiramdam kung sino talaga ang mga totoo na nagmamalasakit sa atin. Diba? Yan ang pinaka mga kababayan. Ang ganda yan tingnan nyo. Ganda mga kababayan. Saan ka pa? Tapos sasabihin nila, anong nagawa ni Bongbong Marcos? Mga tanga talaga kayo. Ayan. Nakita nyo mga kababayan ko? Marami pa yan mga kababayan. Eto, sa gabi. Tingnan nyo mga kababayan sa gabi. Ayan sa gabi mga kababayan, ganda sarap magmuni-muni dyan mga kababayan. Baka akala nyo. Ayan Ako'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Diba mga kababayan? Ang ganda talaga. Sa gabi, yan po yung view mga kababayan. Samot-saring mga nakakaakit na iba't ibang kulay ng pailaw. At may mga tubig na mga fountain na mayroon ding iba't ibang kulay na mga lumalabas. Yung mga palamuti na nilagay dyan. Yung mga hinango sa Europa na mga ilaw na nakaposte na yayangga-yangga ka lang at mag-selfie. O sabihin mo, sarap talaga dito sa Paris. Sige nga. Yan ang sinasabi natin mga kababayan na puro kabubuhan itong mga putang inang mga DDS. Hindi marunong makiramdam. Lalo na itong putang inan to, gumagaya pa
ang nag-export ng bigas dyan. Pero bakit lahat sila bumangon na, tayo bumabagsak pang pailalim? Lalo Diba? Hindi niya alam na si Digong ang dahilan. Hindi alam ni Banat Bay na isa si Digong ang nagpahirap ng bansa natin. Binigyan na ng pagkakataon para sana iangat tayo. Anong ginawa? Nilubog tayo ng husto na walang naipakitang nagawa kundi puro laway at bunganga. Build, 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 build. Putang inang build, build, build dyan. Nasaan yan? Walang mga makikitang na build. Meron mga poste lang. Meron kapirasong kalsada. Anong ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos? Dahil sinimot ni Digong ang pondo ng Pilipinas, kailangang matapos. Anong gagawin? Nangutang ang Pangulo. Ngayon, tinapos lahat yung proyekto. Tapos magtataka kayo, bakit may utang ang Pilipinas? Natural! Kailangan talaga na mangutang kasi maraming mga nabinbin na proyekto na ginawang laway-laway lang nung nakarang administrasyon ni Digong. Ganon. Tangina, napagod na ako kakasalita rito. Wala pa rin si Argo. Our beloved Boss Mike Cervera.